United Kingdom, Quezon Province, Cebu, Bacoor, Northern California, Baguio, Laguna, Cainta, Zambales, Balan, Taguig, Australia, Bulacan, Pasig. Hello Kathden fans! Sana po okay lang po kayo. Ito nga aking topic, no? Marami ang nagtatanong kung bakit nasaan daw si Catherine nung mag-host si Sir Alden dito nga sa kakatapos lamang na Miss Universe 2024 na kung saan nga ay inornahan bilang Miss Universe Philippines 2024 si Ma'am Chelsea Manalo. Pansin ko lang una sa lahat, dalawa yung manalo dito na nag-join at saka nakasama sa top 5, no? Si Ma'am Atisa Manalo. Pero nga, no, unang tanong natin, meron akong 4 na topics dito mga sombreros. Unang-una, ang tanong ng karamihan, kasi nga 'di ba, Kathden fans, bilang Kathden fans, unang-unang natin dito, nasaan si Ma'am Catherine? Okay, at saka may mga bloopers tayo dito mamaya mga sombreros. Matatawa kayo. Para po sa kalaman ng lahat, si Ma'am Catherine po ay pumunta ng Thailand kasama po ang ibang members ng kanyang family kasi may gagawin siyang parang shooting or parang commercial doon na shampoo. Hindi po siya pumunta ng Canada gaya po ng sinasabi ng iba kasi nga may mga videos ako nakita na pumunta siya sa airport. May mga nag-upload kasi ng video mga sombreros na nasa airport si Ma'am Catherine paalis ng bansa. Tapos sinasabi nila na parang pupunta na siya sa Canada para sa shooting ng HLA. Hindi po totoo yun mga sombreros. Pupunta po siya ng Thailand kasi magkakaroon siya ng commercial or parang shooting doon para po sa commercial mga sombreros na parang shampoo brand yata yun. Kasama ang ilan sa kanyang family members. So hindi po siya pupunta ng Canada kasi nga busy pa yung schedule nila. Pero malalaman din naman natin yan kapag magsisimula na sila mag-shooting mga sombreros. Kaya kalma, kalma mga Kathden fans at saka nag-aabang na ng pagsisimula ng shooting mga kasombreros ng Hello Love Again. Alright, so ayun, so ang tanong ng karamihan na sagot na natin, nasaan si Kath? Hindi po siya sa Canada kundi nasa Thailand. Okay, so ang point or topic number 2 natin dito mga sombreros, ito natatawa talaga. Natatawa ako dito mga sombreros. Marami nakapansin na bakit daw galit si Alden na mag-host mga sombreros. Ang side ko dito mga sombreros, dahil sa excitement at saka hype na dapat na ipakita mo sa audiences, dapat ganun ka, no? Medyo na ano na siguro, kasi medyo garalgal, parang alam mo yung parang kumakanta ka tapos yung parang ganun mga sombreros na parang gigil na boses, yun kasi yung naririnig from Alden. So inisip tuloy ng karamihan, ba't galit, no? Pag Ilonggo pa naaakig, no? Akig ba si Alden, no? O galit ba si Alden? Parang ganun mga sombreros. Suko ba siya? O sa Bisaya, ganun naman mga sombreros, no? Kapag galit, suko, no? Suko ba si Alden? Tapos sabi ng iba, kalma lang Alden, ganyan. Sabi naman ng ilan, ganun talaga pag inspired na. Ganun talaga pag inspired, hype na hype ka at saka excited ka parati sa ginagawa mo. And syempre nung mga nung mga nasa kalagitnaan na or malapit na dun sa final na moments like top 5, top 10, napapansin natin na medyo okay na, hindi na ganong kumbaga pa may grrr yung boses ni Sir Alden. Tsaka pagpasensyaan nyo na mga sombreros kasi kailangan na lang nyo iset yung tone, iset yung atmosphere na lively, na dapat ay masaya at saka excited, no? Nandun yung hype. Kailangan hyper ka para yung mga tao ma-excite din po mga sombreros. And we understand that part. Bilang Mascom ay na ano ko rin niya, na napag-aralan namin yun ng college na isiset mo yung tone whether kapag malungkot, kapag kailangan ng excitement, so parang kailangan mong i-align yung tone, like yung music, yung background music, kailangan mong i-align doon sa kumbaga pa mood, okay? Yung mood or yung emotion na kailangan doon sa particular event or sa particular content na ginagawa. So ganun siya mga sombreros, na hindi po galit si Sir Alden, syempre ganun lang siya. Tapos dito yung iba, natatawa ko dito.
sinisisi nila kasi daw parang pero ito parang pabiro lang nila mga sombreros sa bato natalo si Alexis. Ang daming kumbaga pa SOCMED number 1 kumbaga pa bet si Ma'am Alexi Brooks ng Iloilo. Pero yun nga, sa kasawiang palad ay hindi po siya nakapasok sa top 5. At si Ma'am Chelsea nga yung nakapasok mga sombreros. Ayun, so hindi po siya galit. Talagang ganun lang talaga ka-hype mga sombreros ang mga inspired. Charo. Pero ganun yung mga sombreros na parang isa na rin yun. Kasi kailangan mong kumbaga pa i-align, itama, isakto, iswak dun yung iyong mood mga kasombreros. Tapos yung number 3, tanong to mga kasombreros, sino yung naging bet nyo dun sa MUPH 2024? Nanalo ba yung bet nyo? Ayan, so yun lang mga kasombreros. Tapos ang pang-apat na point ko dito mga kasombreros ay ito yung medyo blooper to mga kasombreros kasi sabi dito sa video ay yung unang task daw bilang Miss Universe Philippines 2024 ay i-balance mo yung crown kasi marami nga na tao dito medyo medyo mahirap nga siyang i-balance kasi yung ulo pa ni Ma'am Chelsea medyo talagang round na round siya, tapos medyo maliit kumpara dun sa may ng crown yung butas niya mga sombreros. So parang iba, ginawa nilang blooper, ginawa nilang katatawanan tong yung parang unang task ng Miss Universe Philippines 2024 ay dapat mabalance mo yung crown kasi pag hindi baka malaglag. Baka malaglag. Itong mga tao talaga ang daming witty mga sombreros na naiisip. Tapos yung last part mga sombreros ng part 1 natin ay magbibigay ako ng parang konting observation doon sa may MUPH 2024. Sana po i-allow niyo po ako mga sombreros. Ewan kung ako lang nakapansin doon sa choice of songs ng I'm not against Lola Amora kasi magaling talaga sila ng mga singers, pero yung choice of songs lang siguro parang hindi siya akma para sa isang pageantry na inabangan ng milyong-milyong Pilipino. Kahit na nga yung mga ibang tao sa ibang bansa, ibang nationalities, talagang nanonood sila ng live. So ibig sabihin, yung MUPH 2024 hindi lang siya pinanood dito sa bansa kundi at ng mga Pilipino, kundi maging ng mga ibang lahi. So kasi 'di ba English talaga yung main language na ginagamit. So understandable siya kapag kahit anong nationality mo kapag marunong ka mag-Ingles. Yun lang. So siguro siya pero suma total napakagaling talaga syempre. MUPH org talagang the best yung kanilang overall na venue, yung setup, yung host si Ma'am Gabby Garcia. Kudos din kay Ma'am Gabby Garcia, si Sir Tim Yap, tsaka si Jeannie Mai, at tsaka si of course si MU 2022 na si Ma'am Arboni Gabriel. At ang ating tula para sa vlog na ito ay pinamagatan nating Nasaan? Nasaan si Queen Catherine ang tanong natin? Say tuloy ng netizen sa MUPH, ba't parang galit mag-host si Alden? Komento naman ng iba, ganyan talaga pag inspired ka, kaya dapat ating unawain. Ang pinakamayamang bansa sa buong mundo ngayong 2024 ay Luxembourg. Buti na lang, kahit pasigaw si Alden, he doesn't appear to be hambog. Ang second richest ang bansang Macau. Kathleen fans at Alden, Catherine, ang hinahanap ay ikaw. Pangatlo sa pinakamayaman ng Ireland. Alam naman ni Tisoy na si Kath ay wala pa sa Canada kundi sa Thailand. Pang-apat sa richest ang Singapore. Set sa Miss Universe ay hindi pang poor. Top 5 richest country ang Qatar. Sayang si Kath sa venue ay very far. Sana po ay nagustuhan ninyo mga sombreros ang ating maikli at saka simpleng tula mga sombreros. At dito sa Bible at sa ating verse mga sombreros, alam nyo ba na meron din parang Miss Universe na nangyari? Tama po mga sombreros. Sa Book of Esther, although hindi natin masyadong napapakinggan or alam mga sombreros ang book na ito, pero may book sa Old Testament na Esther mga sombreros. And si Esther ay parang kumbaga pa yung way ng paghirang sa kanya or pagtalaga bilang queen sa
isang bansa o isang bayan sa Israel, mga sombreros, ay napaka-unique. Now, as a sort of a little background, mga sombreros, si Esther po ay ulila sa ama at ina. Lumaki siya sa kanyang tiyuhin na si Mordecai. Tapos, here comes na yung lugar na yun, mga sombreros, sa Shushan, mga sombreros, sa Shushan, ay yung queen or yung reyna ay napatalsik dahil hindi niya sinusunod ang hari. So parang pinahiya yung hari, mga sombreros. Here comes, nagkaroon ng audition. Okay? Parang Miss Universe talaga siya, mga sombreros. Nagkaroon ng audition, pinatawag lahat ng mga virgins, lahat ng mga dalagang babae dun sa Shushan para magkaroon ng audition at saka para may mapili ang hari, mga sombreros, na maging next na reyna. Okay? Tapos, yun nga. So, to cut the long story short, ay nag-audition si Esther at saka siya yung napili na maging next na reyna ng hari, mga kasombreros. And then, dumating sa panahon na nalaman na si Esther, mga kasombreros, ay Hudyo o isang Jew or sa lahi ng Israel, mga kasombreros. Syempre, galit na galit yung mga opisyalis, no? Yung mga matataas na pinuno ng Shushan, mga sombreros, at saka parang pinagawa nila ng masamang balak si Esther, mga sombreros, na patayin kasama ang kanyang mga kumbaga pa mga Hudyo rin na kasama, mga sombreros, maging sa lugar ng Shushan at saka sa Israel. Okay? So ganun po siya, mga sombreros. Pero ang pinaka the best, mga sombreros, na kumbaga pa kasi magtatapos na yung chapter, mga sombreros, and ito yung last statements na talagang tumatak sa akin na meron dapat purpose or mas malalim na dahilan or reason bakit yung isang tao nagjo-join sa gantong organization, bakit nagjo-join sa isang pageantry, nagtatrabaho, or kahit na sa simpleng mga buhay natin, mga sombreros, bakit may reason. Sabi niya dito, basahin natin Esther 4 chapter 16. Ito na yung parang kumaga pa, it's a matter of life and death situation ni Esther, mga sombreros, na maaring sunugin lahat, maaring patayin lahat ng mga Hudyo, kasama siya, kahit na siya yung reyna. Ang isa sa mga favor dito, mga sombreros, na isa sa mga favors na binigay ni Lord kay Esther, mga sombreros, ay whatever she asks or requests to the king, kahit na kalahati or 3/4 pa ng kanyang kaharian, ibibigay niya. So, ganon siya kamahal ng hari, mga sombreros. And sabi dito, 16, go, gather all the Jews. This is Esther speaking, mga sombreros. Sabi niya, go gather, kasi may power siya eh. Meron siyang reyna na siya. Kumbaga pa sa present age natin, mga sombreros, ay meron na siyang influence. May impact, may power. Meron siyang kumbaga pa sense of leadership because she can influence or she could influence people. And sa mando niya, sa utos niya, mga sombreros, ay sumusunod ang kanyang inuutusan. Sabi niya dito, go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Mag-aayuno, no? Mag-fast, mga sombreros. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids, yung mga katulong niya, and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. So, nung time na yun, mga sombreros, ito yung request na pinakamataas na request niya sa lahat ng mga requests na ginawa niya. Kasi na-discover niya that time na si Haman, no? Kasi iba yung kumbaga paraan nila, mga sombreros, yung methods or protocols nila dati, na lalo pag reyna ka, talaga naghahanda ka. So para may iba kang sakop maliban sa king, mga sombreros. So sa sakop ni Queen Esther ay kumaga pa nagpahanda siya, nagkaroon siya ng malaking handaan, parang ala fiesta, mga sombreros. Tapos ini-invite niya si king. Ang hari that time, mga sombreros, ay si King Ahasuerus. And every request ni King Esther ay talagang, ni Queen Esther, mga sombreros, ay talagang sinusunod ni King Ahasuerus, mga sombreros. Ganun siya ka-powerful na even the king obeys to the request of the queen.
Pero ito yung pinaka last na request niya na kumbaga pa pinakamataas kumbaga pa na request mga sombreros, yung i-save at saka yung si Haman mga sombreros na nag-plot ng against sa kay Esther na papatayin niya, ihahang niya sa pole mga sombreros dahil nga dito sa galit na galit sila sa mga Hudyo kasi parang baka ma-overpower sila, ganun-ganon. And syempre, gahaman sa power ay talagang pinagplanuhan niya na patayin ang lahat ng mga Hudyo kasama si Esther mga sombreros. And yun nga, yung nabasa natin kanina na mag-fast sila, no? At saka magre-request siya sa hari na kung papayagan ay palayain at saka gumawa ng decree na malayang-malaya ang mga Hudyo, ang mga Israelita na mamuhay sa Shushan at saka sa buong kingdom ng Israel mga kasombreros. So yun na, to cut a long story short ay nag-grant yung request niya at saka napaslang or pinatay, no, yung si Haman mga kasombreros, si Haman na kumbaga pa nag-plot or may planong patayin si Esther at saka yung sila Mordecai na kanyang tsuhin at saka yung buong lahi ng mga Israelita or Hudyo mga kasombreros. And ito yung pinakatumatak sa akin mga kasombreros. Sabi niya, and if I perish, I perish. No, sa ibang translation, I'm reading New King James Version by the way mga kasombreros. Sabi doon, if I die, I die. Yung purpose pala mga kasombreros, yung malalim na purpose mo sa buhay, ano yun kumbaga pa kaya mong itaya ang buhay mo. Kagaya ng ating mga sundalo, ating mga pulis, yung mga peacemakers natin mga sombreros, yung mga bombero, yung mga kumbaga kahit anong trabaho mga sombreros, no, kumbaga pa kahit na yung kanilang kaliwang paa o yung kanang paa mga sombreros ay nasa hukay na, they kumbaga pa whether life or death, I will serve the country. Parang I will serve these people. And ganun yung nangyari kay Esther mga sombreros na hindi niya inisip yung buhay niya, kundi inisip niya yung buhay ng kanyang mga kababayan. And kumbaga pa sa Miss Universe, parang ganun, although it's not a matter of life and death, it's just a matter of hard work, compassion, yung passion, yung enthusiasm, yung parang kumbaga pa it's more on loving what you do and enjoy the moments with other candidates kasi yun naman talaga ang nag-matter, yung moments na kasama mo sila and you enjoyed every moment with them mga sombreros. Pero dito nga naisip ko dito mga sombreros na bilang mga title holders ay although hindi naman sila lang talaga, no, kahit tayo mga sombreros na mga tao ay as a whole ay dapat na may malalim tayong purpose, and that purpose is for the benefit not only for ourselves but for the entire family, for example, for the entire community or for the entire group of people where you belong. Parang ganun siya mga sombreros, and it's kind of fulfilling kapag ganun yung nasa mindset natin mga sombreros, and we are being driven by that particular purpose, by that particular motto ng ating buhay mga sombreros. And din lang, no, yung suma total natin dito mga sombreros ay sa ating word ni Lord ay pag may purpose tayo sa buhay, dapat kumaga pa lahat gagawin natin. Ganon. So dapat gawin natin lahat para makamtan yung purpose natin at saka ma-achieve natin yung goal natin, na yung purpose naman natin syempre mabuti at saka tama mga sombreros. So yun lang, no, to God be the glory. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, sa mga nanonood, not only in the Philippines but also sa buong mundo mga sombreros. Every Filipino na talagang na-touch yung buhay ng Kathleen ay talagang sumusubaybay sa ating channel. Thank you so much po. Ang aking mama, ang aking sarili syempre mga sombreros ay sobrang natutuwa at nagagalak reading your comments, your appreciations, your kind words, yung honesty, even though negative sa paningin ng iba, para sa akin I'll accept that as constructive criticism mga sombreros, kasi you have to accept it. You posted that, you have the accountability on
on it, every content, every vlog, ay ina-accept po natin ang every comment, whether it's positive or negative, mga kasombreros. Yun nga, maraming salamat po. Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus at ang inyong buong pamilya, lalong-lalo na sa mga Pilipino sa ibang bansa, no, sa Denmark, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Canada, sa Italy, no, sa France, saan pa ba? Sa Nigeria, no, meron tayo sa Australia, maraming mga sa Thailand, sa Malaysia, sa lahat ng panig ng mundo na natatouch at saka nakakaabot po ang ating vlog, mga kasbreros. Comment po kayo kung saan po kayo galing sa Netherlands, no? Meron din po doon, mga kasbreros. Comment po kayo kung taga saan po kayo, for example, kahit dito lang sa Pilipinas or maging sa ibang bansa, mga kasbreros, because I really appreciate that. Thank you so much and God bless Kathden fans at saka mga kasbreros. See you sa next vlog. Bye-bye. 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 Bye-bye, Sombreros. Bye-bye. Bye-bye, Kathden fans. Bye-bye. Bye-bye.